Isang lalaki at babaeng kasamahan sa trabaho ang pumunta sa ampunan para mag-ampon ng bata. Hindi inaasahan na sa kakaibang paraan sila ay naging isang pamilya. Napag-usapan na ba ninyo bilang mag-asawa? Gusto niyong ampunin ang babae o lalaki? Sa palagay ko, nagkakamali ka. Hindi kami ganoong klase ng relasyon. At mayroon na akong batang nais ampunin. Ako rin ay isang masipag na mag-aaral. Sino-sino ang mga batang nais ninyong ampunin? Ang pangalan niya ay Kiyaobao. Ito si Xiaobao. Kumusta, tito at tita? Bakit parang may kakaibang paborableng pakiramdam ako sa batang ito? Medyo kahawig ko ng batang ito. Gustong-gusto ka ni tita ni Xiaobao. Sasama ka ba kay tita pauwi, Xiaobao? Gustong-gusto ka rin ni tito. Kung nais mong sumama kay tito pauwi, bawat araw ay bibili si tito ng laruan para sa iyo, ayos ba? Hey, nauunawaan mo ba na una ang nauna? Kung hindi ako nagkakamali, pareho tayong pumasok ng sabay, tama? Sige, ibibigay na natin ang pagpipilian sa bata. Sige, huwag mo akong sisihin na hindi kita pinagbigay alam. Ako, dinala ko ang mga laruan. Ano ang dinala mo? Xiaobao, ilang laruan ang gusto mo sa hinaharap? Lahat ng gusto mo ay mabibili ni tita. Sasama ka na kay tita. Ginang na ito. Napakabata pa ng bata. Gagamitin mo pa ang pera para akitin siya. Marahil hindi ito magandang ideya. Sino ang nagsabi na hayaang pumili ang bata? Ikaw, ha? Huwag muna kayong mag-away. Paumanhin, hindi ninyo maaaring ampunin si Xiaobao. Akit. Ayon sa regulasyon, ang hindi mag-asawa na ampon ng bata. Ang babae ay dapat hindi bababa sa 30 taong gulang. Ang lalaki ay dapat may edad na hindi bababa sa 40 taon na mas matanda kaysa sa bata. Ang dalawa ay hindi pumapasa sa mga kinakailangan. Hindi, kailangan kong ampunin si Xiaobao ngayon. Gusto ko rin, ngunit talagang hindi kayo pumapasa sa mga kinakailangan. Hindi ba pwedeng ampunin ninyo ako bilang magulang? Ay, mga bagong magulang. Lumapit ng kaunti. Sige, ngumiti ka pa ng kaunti. Halika, lumapit ng kaunti pa. Halika, 123. Napakatagal na ng araw ngayon. Magstay muna tayo sa hotel ngayong gabi. Magrenta tayo ng bahay bukas. Sino ang nagpa-encounter sa akin sa ganitong hindi mapagkakatiwalaang lalaki? Ginang Lin, palagi ka bang ganito sa pakikipag-usap, parang di mo ako pinalalampas? Ang kondisyon ay may punto ako. Ikaw. 3 kwarto. Paumanhin, mayroon na lang kaming 1 kwarto. Paano maaaring? May nag-book lang para sa buong lugar. Ngayon, mayroon na lang isang family suite. Ngunit 3 ay maaaring matulog doon. Mama, pagod na ako. Sige na, magstay muna tayo ngayong gabi. HMM. Hindi ko alam kung mababalik ng finance department ang pera. Naway maging masaya ang iyong pamamalagi. Hehe, lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Natutulog ako kay Xiaobao. Hindi, ayaw kong matulog kasama si nanay. Narinig mo ba yon? Ayaw kanyang matulog. Gusto ba ng sanggol na matulog kasama si daddy? Hindi rin maganda ang narinig kong sinabi ng ibang bata. Kailangang magkasamang matulog sina nanay at tatay. Hindi, gusto lang ng nanay ni baby na matulog sa iyo. Ang ama ng maliit na sanggol, kung hindi siya matulog sa iyo. Magkakaroon ng mga bangungot, hindi mo gustong makita si tatay na binabangungot, di ba? Narinig ko sa libro. Magkahiwalay lang matutulog sina nanay at tatay kung mag-aaway sila. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Ayokong maging tunay kong magulang. Siyempre hindi. Nanay at tatay, natutulog ng maayos. Baby, huwag kang malungkot, okay? Well, pagkatapos ay kailangan mong matulog ng magkasama.
Xiaobao, kung mayroon kang anumang bagay, tandaan na pumunta sa amin. Well, nanay at tatay, huwag mag-alala. Namuhay din ako mag-isa sa orphanage. Napakalakas ni Xiaobao. Abisuhan ng pangkat ng demolisyon upang simulan ng operasyon sa hating gabi. Tapos sa kama ka matulog ng ganito. Sa sofa ako matutulog. Kung hindi dahil kay Xiaobao. Aalis na ako agad. Sinong hindi? Humiga ka sa sahig. Isa lang ang kuberkama sa kwarto namin. Gusto mo ba akong patayin sa freeze, MS, Lin? Kung tayong dalawa, may nakatakdang mamatay ngayong gabi. Tapos pipiliin kita. Okay, kung gayon, umasa tayo sa ating sariling kakayahan. Tingnan kung sino ang natutulog sa kama. Um, ano ang trabaho mo? Ako. Isa akong project manager. Pangunahing responsable para sa pagbibigay ng ilang mga solusyon sa mga customer. Bigyan ka ng dalawang pagpipilian. Ibigay ang ninakaw na alahas o mamatay. By the way, anong ginagawa mo? Ako. A security guard ako. Responsable sa pagtingin sa malaking larawan. Uri ng pinto. Anong panahon na ngayon? At nakikibahagi din sila sa proseso ng pagkolekta ng mga bayarin sa proteksyon. Nandito ako ngayon. Huwag mo nang isipin ang paghakbang sa loob. Ang seguridad ay dapat medyo nakaka-relax, tama? Ah, okay. Anyway, walang masyadong taong nanggugulo. Ikaw naman, napakadaling kausap ng mga kliyente ko. Kahit na siya ay isang security guard. Pero seryosong trabaho. Nang matapos ko ang misyon ko at umalis, hindi ako natatakot na ibabalik si Xiaobao sa orphanage. Gumagawa siya ng maayos. Maganda rin ang kalagayang pang-ekonomiya. Hintayin mo akong umalis. At may ganoong ina na sama-sama sa kanya. Hindi ko na kailangang mag-alala. Ingat. Si Xiaobao ay nasa tabi pa rin. Nanay, natatakot ako. Huwag matakot, maliit na sanggol. Ihahatid ka na ni Mama ngayon. Dali na kayo. Nandito ako. Bakit sinusubukan mong maging matatag? Hindi mo kakayanin ang napakaraming bomba. Sundan mo ako. Pwede akong maging tanglaw dito. Makaakit ng atensyon para sa iyo. Tandaan na huwag sumakay sa elevator o sa hagdan. Mabilis. Hipon lang, sundalo at general. Bigyan mo ako ng batang ito. Sino ang nagpadala sa iyo? Bakit ninakawan si Xiaobao? Kung gayon hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ibigay mo siya sa akin para iligtas ang buhay mo kung hindi. Naniniwala ba si Xiaobao sa ina? Ang munting sanggol ay masunor ang maghihintay dito para sa kanyang ina na bumalik. Huwag kang matakot, babalik din si nanay. Napakagaling ni baby. Ihahatid ka na ni mama ngayon. Hindi ko alam kung kamusta si Shenyu. Kailangan nating magmadali at iligtas si Pony at ang iba pa.
Kumusta ka? Nasugatan ka ba? Ako. Ayos lang ako. Okay ka lang ba? Pareho kaming ligtas ni Xiaobao. Paano ka nakalabas sa direksyong iyon? Oh, lumabas ako sa isa pang maliit na pinto sa hagdan. Itigil ang pag-uusap tungkol dito. Delikado dito. Tara na dali. Nandito na ang principal. Isang mag-asawa ang gustong i-enroll ang kanilang anak sa paaralan. Anong uri ng kotse ang iyong minamaneho? Hindi ko nakita yung 3 tao na pumasok. Wala man lang kotse. Sa unang tingin, mukhang mahirap na pamilya. Paalisin ko sila mamaya. Hoy principal. Punong guro. WHO. Sabi ko sa'yo. Ito ay isang aristokratikong kindergarten. Napakataas ng threshold. Ano ang iyong mga detalye? Pag-usapan natin ng detalyado ang una. Ang aming kindergarten ay may elite na pagtuturo. Ang taunang tuition at miscellaneous fee ay higit sa 1 milyon. Ang 1 milyon ay mas mura kaysa noong ako ay nag-aaral. Siya ay talagang isang mahirap na tao. Nakakatakot ang 1 milyon. Pangalawa, dapat mayroong lokal na pabahay. Ang ikatlong mag-asawa ay may mga deposito na higit sa 10 milyon. Sa palagay ko ay hindi karapat-dapat kayong dalawa. Tara na. Ano ang iyong saloobin? Nasira ang kanyang mga panlaban. Hindi sasabihin sa iyo. Marami na akong nakilalang magulang. Masasabi ko sa isang sulyap kung may pera ako o wala. Mga sosyal lang kayo. Madudumihan lamang nito ang ating kapaligiran sa paaralan. Bilisin mo at dalhin mo ang iyong mga anak upang makipaglaro sa mga mahihirap na tao. Bakit gusto mong manakit ng tao? Ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat sa iyong pagkilos. Tawagan ng iyong chairman. Hehe, chairman ang tawag ko sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, nandito na ang chairman. Sa tamang panahon para alagaan kayong magkasama. Sino ang naglakas loob na gumawa ng gulo? Alam mo ba, ang aming paaralan ay nababalot ng apoy. Hindi ito. Mayor Lee, ang dalawang kawawang ito ay nanggugulo dito ng walang dahilan. Kailangan mong magdesisyon para sa akin. Bilang punong guro ng isang aristokratikong paaralan. Hayagan niya kaming ininsulto. Ganito ang pakikitungo mo sa mga bisita. Paumanhin, ang lahat ng ito ay dahil sa aking kapabayaan sa pamamahala. Bakit hindi kayo yumuko at humingi ng tawad kaagad? Bakit ako? Ano sila? Tumahimik ka. Dalawa ba kayong nag-e-enroll ng inyong mga anak sa paaralan? Gagawin ko ito para sa iyo ngayon. Hindi na kailangan. Ang mundo ay talagang bumabagsak. Kahit na ang mga lugar tulad ng mga paaralan ay nagmamalasakit lamang sa pera. Nakakalungkot talaga. Hindi ba't si Li Shihua at ang iba ay dalawang mahirap lang? Bakit ang galang mo sa kanila? Alam mo ba kung sino ang nasaktan mo? Siya ang pinakamalaking shareholder ng school namin. Bakit gustong i-divest ng Agni Hall ang kapital nito? Nasa iyo ang lahat, nasa iyo ang lahat. Ano ka ba? Paano ito magagawa ng isang prinsipal ng isang aristokratikong paaralan? Tatlong maling pananaw. Ang mga taong corrupt sa moral ay nasa lahat ng dako. Ang mahalaga ay kung paano tayo pumili, di ba? Hanggat nananatili sa iyo sina nanay at tatay, maaari mong dalhin ang aking maliit na sanggol saan ka man pumunta upang mag-aral. Kailangan mong manatili sa akin sa lahat ng oras. Magiging nanay at tatay kita. Tiyak. Bakit mas mabilis ang mga pateng? Ito ay isang headshot. O isang saksak sa puso. Angkop na halaga. Ano ang nararapat na halaga? Dapat sapat na.
Ano ang nangyayari? May sumabog. Hindi ba nagsasaliksik ang nanay ko ng ilang biochemical weapons? Imposibleng masarap ang luto ng nanay mo. Anong isda ang ginagawa mo sa isang plato ng uling? Ito ang isda, kaya lang medyo lumakas ang apoy. Medyo mas malaki. Kain ka muna. Well, minabuti kong bumili ng makakain. Nasaan ang susi ng sasakyan? Nasa drawer sa kwarto. Napakasama ba ng itsura? Pero perpekto pa rin ang sword skills ko. Pumatay sa isang suntok. At iba pa. Sayang naman. Sino ka? Ano ito? Ako dapat ang nagtatanong sa'yo nito, di ba? Bakit nasa drawer mo ang baril na ito? Isa lang itong larwang baril. Huwag kang gumalaw. Dahil larwang baril lang ito. Ano ang kinakatakutan mo? Hindi ka naniniwala. Pagkatapos ay maaari kang kumuha ng isang shot at subukan ito, pagkatapos ay malalaman mo kung ito ay totoo o mali. Paano? Huwag kang maglakas loob. Hindi pa rin makatiis. Hindi ka makakatakas. Oo. Ayoko.